Ngayon, bibigyan ko kayo ng blueprint kung paano mag-glow up in just 60 days. So ngayon, gumawa ko ng part 2 kung paano ka mag-glow up in just 60 days. Ito naman yung gumawa ko ng part 1, okay? Which is pwede nyo i-check siya sa aking channel. Kaka-upload lang siya kagahapon. Kaya naman is part 2 yung gagawin natin. So ngayon, bibigyan ko kayo ng mga blueprint. Kasi, pag sinabi mo kasing glow up, maraming aspeto yan eh. Okay, meron tayong face maxing, outfit, hair maxing, marami. Okay, ngayon is about naman tayo sa hair. So, yun, bibigyan ko kayo ng blueprint kung ano yung ginagawa ko para lalo pa ako maging attractive at mag-stand out bilang, o wala, paano ba mag-stand out as a Pilipino? Okay? Ngayon, kung gusto mo makita or gusto mo malaman kung ano yung mga ginagamit ko o kung ano yung ginagawa ko para maging best looking Pilipino, alam mo kung ano kailangan mong gawin? Panoorin tong video na to. Kasi panigurado ako sa inyo, hindi kayo magsisisi kapag pag natapos itong video na to. Kasi I'm sure kayo naman kayo pumunta dito kasi gusto nyo maging best version ng sarili nyo. Gusto nyo na mag-stand out, gusto nyo mag-evolve. Gusto nyo mag-glow up, kaya kayo nandito. Kaya panoorin mo itong video na to. Okay. So ngayon kasi, ang karaniwang kamalian kasi ng mga tao is, karaniwan pag sinabi kasing glow up, ang naisip na agad nila is katawan. Which is, hindi naman mali yun. Which is, isa nga rin sa mga kailangan nyo para ka mag-glow up eh. Pero hindi lang kasi, hindi porket nag-gym ka, nag-workout ka, is mag-glow up ka. Hindi. Pero katawan mo for sure. 101% ako, for sure, yung katawan mo is mag-glow up. Pero yung mukha mo, diba? Hindi mag-glow up yan. So marami kang kailangan gawin dyan para ma-achieve yung best looking ng sarili mo. Outfit, kailangan clear skin ka, yung buhok mo kailangan bagay sa'yo, fit sa'yo. Okay, marami eh. Hindi lang naman about sa katawan niya, kaya yung mga, for me, hindi naman natin sila masisisi kasi buhay naman nila yun. Pero for me is, hindi mo naman kailangan mag-take ng kung ano-ano para lang maging best version ng sarili mo, para lang mag-glow up. Kasi may napanood ako sa social media na kung gusto magmukhang gigatsyag ka, mag-take ka ng tinatawag nilang steroid. Which is, hindi ako naniniwala sa ganun kasi hindi mo naman kailangan mag-take ng mga ganung bagay para ka lang magmukhang gigatsyad. Maraming way na natural. Okay? For me, lalo ka pa nga i-glow down yan pag ganyan eh. Pero don't get me wrong if magko-compete ka talaga, if gusto mo talaga to the next level yung fitness mo, na gusto mo talagang ipang show yan, gusto mong ipang compete yan, nasa iyo. Okay? Pero for me, kung glow up lang naman or gusto mo naman yung best version ng sarili mo, hindi mo kailangan yung mga ganun, okay? Itabi mo yung mga ganyan and makinig ka sa akin. Okay? Kung gusto mo maging best version ng sarili mo, for me kailangan maging, ito, sasabi ko, kailangan mo maging fit. Kailangan maganda katawan mo. Okay? Pero hindi mo kailangan sobrang laki o sobrang rip na rip. Okay? Gusto, at least mga 15 to 13, 11 body fat percentage. Okay? Para lang mas mawala yung face fat mo. Yung kasi pinaka-importante, kailangan magkaroon ng definition yung mukha mo. Katulad nito, di ba, mas naging define yung mukha ko nung nagka-cardio ko. Mas naging confident ako, mas parang feel ko ang healthy ko kasi ang baba ng body fat percentage ko. So, yung mga fat face ko is natanggal. Okay? For me, hindi ako naniniwala sa mga face exercise yung ganun ka. Hindi ako naniniwala doon. Ang kailangan mo lang is mag-cardio para mawala yung taba mo sa mukha. And proper diet lang talaga. Okay? Pero ito, isa lang ako naniniwala, isa sa mewing. Sa mewing, naniniwala talaga ako para lang, lalo mag-define yung jawline mo. Kasi kahit ako, proven tested ko yan, nag-define yung jawline ko nung simula ng mewing ako. Okay? Pero let's go sa party natin. So, yun, sa hair. For me, kailangan is alamin mo muna yung hair type mo. Okay? Nasa blueprint din yan sa loob ng Macho Brotherhood. If ever na gusto mong to the next level talaga ng glow up, is i-check mo lang yung link dyan sa description ko. Okay? Ngayon is, kung gusto mo talaga i-take to the next level yung hairstyle mo, kailangan alamin mo yung hair type mo. Okay? Kasi marami akong nakita sa TikTok eh. Okay, kung gusto mo malaman yung kung ano babagay sa yung buhok, i-check mo yung face shape mo. Which is, may tulong naman talaga.
Pero for me, parang mas may tulong pa kung haalamin mo kung ano yung hair type ng ano mo, buhok mo eh, di ba? Kasi let's say, sabihin natin, sige, ganito. May dalawang mataba. May isang mataba, may isang saktuan lang. Eh, pala sila face shape, oval. Let's say, sabihin natin oval, bagay sa kanya yung buzz cut. Ngayon, nagpabasa silang dalawa, sige mo, ano mas bagay sa kanila? Siyempre yung saktuan lang, di ba? Kasi pag mataba, para ka magmumukhang bola dun eh. Di ba? Kaya kailangan, alam mo yung face shape mo. Kailangan alam mo, although kasama sa factor ng face shape and then yung hair type. Pag ipinag-combine mo yan, sobrang solid. Pero if ever na sasabihin mo lang, alamin mo lang face shape mo, baliwala yan. Kailangan alamin mo rin yung hair type mo. For me, ako, straight hair ako. So, hindi sa akin babagay masyado yung mga may ikli. Sobrang ikli. Diba? Kasi may mapansin kayo, mga sobrang hanggang dito ikli. Hindi, kasi masyadong straight yung buko. Para siyang baksak na baksak eh. So, mas bagay sa akin yung medyo maikli siya, pero clean cut. Katulad ito, high fade. High fade lang akin. Okay, for me kung gusto mong nagsisimula ka lang and then nag-try and error ka, mag-try and error ka. Pero kung gusto mong sure ball na babagay talaga sa'yo, ay highly recommended na mag-fade ka. Mid-fade or high fade sa dalawang yan. Yun lang talaga. Okay, di mo naman kasi kailangan na sobrang angas ang buhok mo eh. Kailangan mo na magmumukha kang malinis tignan. Ito ko, di ba? Mukhang malinis tignan, mukhang professional. Okay? Sobrang importante na ito. And syempre, kailangan gumamit ka ng mga product para mag-hold yung buhok mo. Kasi kapag basa-basa lang ng buhok, kahit ako, abinado, ginagawa ko yung dati. Especially, nung nag-ano pa ako, nung high school ako, punta ka lang sa, sa CR, and then basahin mo lang yung kamay mo, aayusin mo yung buhok mo. And then after ilang minutes, mga 5 minutes, wala na ulit, baksok na ulit, gaganon-ganon, parang, diba, parang, for me bawas points siya. And negative, bad habits siya. Okay, pag naging habits mo yung mga ganun, yung ganun ka ng ganun ng buhok mo, mali. Parang, like, hindi ka confident sa buhok mo, ganun magmumuka. Pero pag may mga product kang ginagamit, is at naka-hold yung buhok mo, hindi mo siya ginagalaw, magmumukha kang confident sa ginagawa mo at sa buhok mo. Kaya, highly recommended na gumamit ka ng mga product. And blower, sobrang effective ng blower. Especially kung may gusto ka talaga i-achieve na buhok. Unang-una dyan, syempre pagbasa, i-blower mo siya. Pero syempre, ingatan mo na sobrang lapit sa'yo ng blower kasi baka mamaya masunog naman yung buhok mo. Which is yun yung ayaw natin mangyari, di ba? Masunog yung buhok natin. Plus, ito ang pinaka-importante sa lahat. Ito, huwag nyo kakalimutan. Okay? Kasi kahit hindi ka nagpagupit, kung ginagawa niyo isang bagay na to, kahit mahaba buhok niyo, babagay sa inyo to eh. Magbawas kayo ng face fat. Paano ba ulit yan? Pag pinanood niyo yung second video, is malalaman niyo dun. Pero kung gusto niyo i-deep dive, abangan niyo yung bukas nating video. Ito yung part 3, I tried glow up in just 60 days. Okay, part 3 yun gagawin ko bukas. Is, mag-cardio ka. Cardio and then proper nutrition, no, proper diet. Yun lang ang sagot. And viewing. Diba pansin nyo, pag nagsasalita ako, talaga, gumaganon yung ano ko kasi mababa yung face fat ko. Although, may fats pa siya kahit paano, pero on process na ako eh. Ginagawa ko na. Okay, kaya pansin nyo, mas naging define. Yung jawline ko, yung mukha ko, especially, clean cut ako, so mas makikita talaga kung marami kang face fat sa mukha mo, mas lalabas yan. Kaya highly recommended na magbawas yan ng face fat mo. Okay? Yun ang huwag nyo kakalimutan. Kaya lagi mo tatandaan, paano malaman kung hindi mo susubukan.